Sabi ng makapangyarihang Diyos, anuman ang mga pangyayari, kung nagkakaroon ka ng mga tiwaling kaisipan at ideya, at nagbubunyag ng isang tiwaling disposisyon, hindi ito isang maliit na bagay lang. Kung hindi mo hahanapin ang katotohanan para lutasin ang iyong katiwalian, wala nang paraan para malinis ito. Gayunpaman, kung magagawa mong makatwirang hanapin ang katotohanan at tukuyin ang pinakaugat ng pagbubunyag mo ng katiwalian gamit ang mga salita ng Diyos, magiging madali para sa iyo na lutasin ang suliranin ng iyong mga tiwaling disposisyon. Kapag mas bumabalik ka sa kaibuturan ng iyong espiritu para maghintay at maghanap, mas magiging madali para sa iyo na matagpuan ang mga nauugnay na salita ng Diyos para matukoy ang diwa ng suliranin. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagbubunyag ng iyong katiwalian, magagawa mong magpasakop sa Diyos, hindi ka na magsasalita o kikilos batay sa mga kuro-kuro at imahinasyon, at ang pagkatao mo ay higit na mas magiging normal. Yaong mga tunay na naniniwala sa Diyos ay kayang tanggapin ang katotohanan, handa silang magsikap para dito, at nasisiyahan silang isabuhay ang normal na wangis ng tao. Nangangailangan ito ng pagsisikap sa katotohanan, malimit na pagbabasa ng mga salita ng Diyos, at mas higit pang pagbabasa ng kanyang mga salita na nagpapahintulot sa mga itong tumimo sa iyong puso at makamit ang pagkaunawa sa katotohanan. Dapat ay palaging tahimik ang puso mo, at kapag may nangyari sa iyo, hindi ka dapat magpadalos-dalos, magkaroon ng pagkiling at maging matigas ang ulo, radikal, artipisyal, o peke, at dapat magawa mong kumilos ng may katwiran. Ito ang tamang pagpapamalas ng normal na pagkatao. Mula sa mga salita ng Diyos, sa wakas ay naunawaan ni Eli na ang kanyang sama ng loob sa dati niyang asawa at ang kanyang pagdurusa ay sanhi pala ng kanyang tiwaling disposisyon. Nagsimulang higit na magbasa si Eli ng mga salita ng Diyos, nakatuon sa pagkilala sa kanyang tiwaling disposisyon at paglutas sa kanyang mga problema, at hinangad na isabuhay ang normal na wangis ng tao. Sa wakas, binitawan niya ang kanyang sama ng loob at nakaramdam ng paglaya at kalayaan ang kanyang puso.